Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang kwentong magpapakita kung paano ang isang perpektong pangarap ay maaaring maging isang napakasakit na bangungot. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Paano kung ang pundasyon ng iyong mundo, ang ilang taon ng pagmamahal, ay gumuho sa isang iglap dahil lamang sa isang bakas ng kasinungalingan? Halina, samahan ninyo ako at pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang amoy ng paboritong kaldereta ni Bughaw ay tila isang mainit na yakap na bumalot sa buong kusina. Mula sa pinakintab na sahig na gawa sa nara hanggang sa mga kagamitang gawa sa stainless steel, ang lahat sa bahay na yon ay sumisigaw ng karanyaan at kaayusan. Para kay Hiraya, hindi lamang ito isang bahay. Ito ang palasyong itinayo niya mula sa kanyang mga pangarap, isang simbolo ng 15 taon ng masaya at perpektong pagsasama. Abang hinahalo ang salsa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umuhuni siya ng isang pamilya na himig ang kantang sinayaw nila ni Bughaw sa kanilang kasal. Sa isang sulok ng kanyang paningin, natanaw niya ang kanilang wedding portrait na nakasabit sa dingding ng dining area. 15 taon na ang nakalipas, ngunit para sa kanya, ang pagmamahal na nararamdaman niya ay hindi nagbago. Si Bughaw ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Ang pagbukas ng pinto sa harap ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Kira, imhong, anunsyo ng isang baritonong boses na kayang magpatigil sa kanyang mundo. Sinalubong niya ito sa may sala. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw ng chandelier sa itaas nila. Si Bughaw Ledesma, sa kanyang mamahaling suit at may kumpidensyang tindig, ay kasing gwapo pa rin noong unang araw na nakilala niya ito. Welcome home, mahal, bati ni Hiraya, sabay kuha sa briefcase nito. Inilagay ni Bughaw ang mga braso nito sa kanyang baywang at hinalikan siya sa noo. Something smells delicious. Nagluto ako ng paborito mo, sagot niya. Kaya mahal na mahal kita, sabi ni Bughaw at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalutan ng pelos. Happy anniversary. Pinuksan ito ni Hiraya. Isang eleganteng kumindas na may maliit na diamante ang kumislap sa loob. Napasinghat siya. Bughaw, hindi mo naman kailangan. Wala yan, para sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, bulong nito, at isinuot ang kuwintas sa kanyang liig. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo. Sa sandaling iyon, para kay Hiraya ang buhay ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Pagkatapos ng hapunan, habang si Bughaw ay naliligo, sinimulan na ni Hiraya na ligpitin ang kanilang mga pinagkainan. Kinuha niya ang basket ng mga labahin at pumasok sa kanilang walk-in closet para kunin ang suot na damit ng asawa. Inilagay niya sa basket ang pantalon, ang medyas, at nang damputin niya ang puting pulo nito, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bakas sa may kuwelyo, isang matingkad na pula. Natigilan siya sa paghinga. Dahan niyang itinaas ang pulo papalapit sa ilaw. Hindi siya maaaring magkamali. Isang mancha ng kolorete, isang pulang kolorete, isang uri ng pula na hindi niya kailanman isusuot. Siya ay mahilig sa mga kulay na nude at tight pink, hindi sa ganitong klase ng mapangahas na pula. Nanginginig niyang hinawakan ng tela. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib.
Saan ito galing? Kaninong kolorite ito? Ang utak niya ay uumpisang magtahi ng mga posibilidad, bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Siguro ay may nabunggo lang siya, isang katrabaho. Pero bakit sa Coelho? At bakit hindi niya ito nabanggit? Ipinilit niya ang kanyang ulo, pilit na iminawaksi ang mga pagdududa. Hindi si Bughaw. Mahal siya ni Bughaw. Ngunit ang mansa ay naroon, isang tahimik na testigo sa isang bagay na hindi niya maintindihan, isang maiit na lamat sa perpektong larawan ng kanilang buhay. Mabilis niyang itinago ang tolo sa ilalim ng iba pang mga damit na parang ang pagtatago nito ay magtatago rin sa katotohanang dala nito. Ang sumunod na oras ay dumaan na parang isang bangmumot. Pilit siyang ngumiti at tumawa sa mga biro ni Bughaw. Ngunit ang lasa ng kaldereta ay parang naging abo sa kanyang panlasa. Ang bawat salita ng pagmamahal mula sa kanyang asawa ay tumutusok sa kanyang puso na parang maliliit na kayong. Nang gabing iyon, nahiga siya sa tabi ng kanyang asawa, nakikinig sa mahimbing nitong paghinya. Ngunit si Hiraya ay gising na gising. Ang imahe ng pulang mansa ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi na niya natiis. Dahan siyang bumangon. Sinisigurong hindi makalikha ng anumang ingay. Kinuha niya ang telepono ni Bughaw mula sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ginagamit niya ang thumbprint ang natutulog na asawa para buksan ito. Pinuksan niya ang mensahe. Puso niya ay kumakabog. Puro mga mensahe mula sa trabaho, sa mga kaibigan, sa kanyang ina. Wala namang kakaiba. Halos makahinga na siya ng maluwag. Halos murahin na niya ang sarili sa pagiging paranoid. Ngunit bago niya isara, isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi naka-salve. Pinuksan niya ito. 2 pangungusap lamang. Salamat sa gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ng halik mo. Nakatitig si Hiraya sa screen ng telepono. Ang mga salita ay tila mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga mata. Salamat sa gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ang halik mo. Paulit. Ulit niyang binasa. Umaasang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga letra. Magiging ibang mensahe, isang pagkakamali lamang. Ngunit hindi. Ang bawat letra ay nanatiling matatag, isang malupit na deklarasyon. Ang katawan niya ay nanlanig. Ang init mula sa kanilang kumot ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Isang halik, isang gabi. Kanino? Dahan niyang ibinalik ang telepono sa bedside table. Ang bawat galaw ay maingat na parang naglalakad sa ibabaw ng napakanipis na niyelo. Tiningnan niya ang natutulog na si Bughaw, ang payapang mukha nito. Ang mahinang arko ng mga labi nito. Ito ba ang mukha ng isang sinungaling? Ang lalaking minahal niya sa loob ng 15 taon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mga anino sa kanilang silid ay tila naghuhugis, nagiging mga multo ng kanyang mga pagdududa. Sinubukan niyang muling silipin ang telepono ni Bughaw. Nagbabaka sakaling may makita pa siyang iba. Isang pangalan, isang larawan, kahit ano. Ngunit wala. Malinis. Masyadong malinis. Tila isang bihas ang magnanakaw na nagbura ng lahat ng bakas ng kanyang krimen. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na maging normal. Naghanda siya ng almusal.
nagtimpla ng kape, at hinalikan si Bughaw sa pisngi bago ito umalis papuntang opisina. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagyo. Ang bawat kilos ni Bughaw, bawat salita ay kanyang sinusuri. Ang pagiging extra sweet ba nito ay tanda ng pagmamahal o ng pagkakasala? May problema ba, mahal? Tanong ni Bughaw bago umalis, napansin siguro ang kanyang pananahimik. Mabilis siyang umiling. Wala. Pagod lang siguro. Huwag mo akong alalahanin. Pagkaalis ni Bughaw, ang maskara ng pagkukunwari ni Hiraya ay bumagsak. Napaupo siya sa sopa. Ang katahimikan ng malaking bahay ay tila isang dagok sa kanyang pandinig. Siya ay mag-isa kasama ang kanyang mga demonyo. Maya pa ay tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Luningning Castro, ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 10 taon. May dala itong isang kahon ng kanyang paboritong ensaymada. Surprise! Dadaan lang sana ako para kamustahin ka, masayang bati ni Ning. Si Luningning, sa kanyang laging masiglang disposisyon at mamahaling damit, ay parang isang sinag ng araw. Ning, sabi lang ni Hilaya, at niyakap ito, ng mahigpit, na parabang sa yakap na yon ay makakahanap siya ng kasagutan. Uy, Hira, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo, sabi ni Ning, hinahaplos ang kanyang likod. May problema ba kayo ni Bughaw? Sa loob ng kusina, habang nagtitimpla ng tsa, hindi napigilan ni Hiraya ang sarili. Hindi ko alam, Ning. Parang may iba. Parang ang layo niya. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol sa koloreryo sa text. Masyadong masakit. Masyadong totoo. Naupo si Luningning sa tapat niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nako, Ira, baka naman stress lang sa trabaho yan. Kilala mo naman si Bughaw. Sobrang dedicated sa kumpanya. Baka nadala lang niya sa bahay. Pero iba, giit ni Hiraya. May nararamdaman akong mali. Hinawakan ni Luningning ang kanyang kamay. Ira, pakinggan mo ako. 15 taon na kayo. Ganyan talaga minsan sa asawa. May mga pagsubok. Pero huwag mong isipin ng kung ano. Kilala natin si Bughaw. Patay na patay sa'yo yon. Baka naman na papa. Paranoid ka lang. Huwag mong sirain ang tiwala mo dahil lang sa isang kutob. Ang mga salita ni Luningning ay parang isang balsamo. Iyon, ang mga salitang gusto niyang marinig. Iyon, ang mga salitang gusto niyang paniwalaan. Marahil ay tama si Ning. Marahil ay siya lang ang gumagawa ng problema. Ngunit kahit na umalis na si Luningning, ang anino ng pagdududa ay naroon pa rin, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso. Nang hapong yon, habang aayos ng mga gamit sa kanilang aparador, kinuha ni Hiraya ang pitaka ni Bughaw pa ilagay sa drawer nito. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa kapal nito. May isang tupi sa loob na hindi pamilal. Dahil sa hindi maipaliwanag na odyok, binuksan niya ito. Sa likod ng isang maliit na flap na nakatago, may isang papel na nakatupi, resibo mula sa isang mamahaling fine dining restaurant sa kabilang syudad. Ang petsa, noong nakaraang linggo, ang araw na sinabi ni Bughaw na may biglaan siyang business trip sa Batangas, at isa lang siyang tutuloy sa hotel. Ang nakasulat sa ibaba ng resibo ay tila isang sunpok sa kanyang sikmura quarters, tututawang tao.
Hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis niyang binuksan ng kanyang laptop. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagta-tape. Alam niya ang password ng account ni Bughaw. Sila ay laging bukas sa isa't isa. Ganoon sila dati. Pinuksan niya ang Find My Details application, isang seizure na ginagamit nila para mahanap ang kanilang mga telepono. Tiningnan niya ang location, history, para sa petsa ng business check. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Isang maliit na tudok ang lumitaw sa mapa. Hindi ito na sa Batangas. Ang lokasyon ng telepono ni Bughaw ng gabing iyon ay eksaktong nasa address ng restaurant na nasa resibo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kasinungalingan ay malinaw na parang sikat ng araw. Ngunit may isang bahagi sa kanya na kailangan pa ng kumpirmasyon. Isang huling patunay. Hinahanap niya ang numero ng restaurant online. Nag-dial siya. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kuliraning, Lasarina Restaurant. How may I help you? Sagot ng isang magalang na boses sa kabilang linya. Humina ng malalim si Hiraya. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang boses. Good evening. Tumatawag po ako kasi, baka may naiwan po kaming hikaw diyan nung nakaraang Martes po kami kumain diyan. Sige po, ma'am. Pwede ko po bang makuha ang pangalan niyo at description ng kasama ninyo? Hindi po sa akin nakapangalan ng reservation. Pagsisinungaling niya. Sa kasama ko po, si Bughaw Ledesma. Matangkad po siya. Mapuputi. Laging naka-suit. Ilang sandali ng katahimikan. Ay, opo. Naalala ko po si Sir Bughaw. Regular po siya dito. Masayang sagot ng babae. Nanigas si Hiraya. Regular. Pwede niyo po bang describe yung hikaw, ma'am? Mahaba siya. May diamante. Sabi ni Hiraya, gumagawa na lang ng kwento. Ngulit bago pa niya ituloy, tinanong niya ang tanong na magtatakda ng kanyang kapalaran. Esama niya po yung magandang babae ba? Yung laging may pulang kolorete. Nagkaroon ng isang maikling pagtawa sa kabilang linya. Opo, ma'am. Kasama niya po yung magandang babae na laging may pulang kolorete. Bagay niya po sila. Ang mga salitang iyon, masaya, inosente, at puno ng pagkumpirma, ay hindi pumasok sa tingnan ni Hiraya. Dumiretso sila sa kanyang puso, at dinurog ito na parang babasaging kristal. Hello po. Andyan pa po ba kayo? May sinasabi pa ang babae sa kabilang linya, isang bagay, tungkol sa paghahanap sa nawawalang hikaw. Ngunit ang boses nito ay tila nanggagaling sa ilalim ng malalim na tubig. Ang lahat ng tunog sa paligid ay humina. Ang tanging naririnig na lang ni Hiraya ay ang malakas at mabagal na pagtibok ng sarili niyang puso, isang naghihingalong tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang telepono sa kanyang kamay ay biglang bumiglat na parang gawa sa purong tingga. Ang kanyang mga daliri ay kusang bumitaw, wala ng lakas. Pumagsak ito sa makapal na altumbra sahig. Ang tunog ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Hiraya, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng kanilang perpektong sala, sa loob ng kanilang perpektong bahay. Ang sikat ng hapon na pumapasok sa bintana ay nagbibigay kulay sa lahat ng bagay, sa mga mamahaling muebles, sa mga painting sa dingding, sa wedding portrait nila ni Bughaw. Ngunit sa paningin ni Hiraya,
Ang lahat ay iba ng kulay. Ang lahat ay naging kulay abo. Ang mansa, ang text, ang resibo, ang lokasyon. At gayon, ang pulang kolorete. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit, kabit na at ang nabuong larawan ay isang imahe ng karumal. Dumal na pagtataksil. Sa unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang lahat ng nakapaligid sa kanya, ang 15 taon na pinaghirapan niyang buuin ay isang malaki at perpektong kasinungalingan. Walang luhang pumatak. Iyon ang pinakakaibang bagay. Inasahan ni Hiraya ang isang hagulgol, isang pagwawala, isang sigaw na gigisi sa buong kabahayan. Ngunit wala. Ang dumating ay isang nakabibining katahimikan, isang malamig na kawalan na lumamon sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na tila hindi na ito kayang ilabas ng mga luha. Dinala siya ng kanyang mga paa na parang may sariling isip papasok sa kanilang insute na banyong kasing laki ng isang maliit na kondominium ngunit. Humindo siya sa harap ng malaking salamin na may gintong kuwadro. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin, pabalik sa kanya. Maputla ang balat. Ang mga mata ay malalim, walang emosyon, na parang dalawang madilim na balon na sinipsip ang lahat ng liwanag. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang, puyo. Hindi niya nakilala ang sarili. Ang Hiraya na nakikita niya ay hindi ang Hirayang masaya, mapagmahal, at puno ng tiwala. Ang babae sa salamin ay isang estranghero, isang multo, sa loob ng kanyang sariling tahanan. Pulang kolorete. Ang mga salitang yon ay umalinongaw sa kanyang isipan. Isang partikular na lilin ng pula. Isang pula na parang dugo. At bigla, isang alaala ang sumulpot na parang kidlat. Isang hapon, mga 6 na buwan na ang nakalitas, sa isang coffee shop. Nagtatawanan sila ni Luningning. Ira, dapat subukan mo rin ang kulay na tuminsan, sabi ni Ning, iminawasiwas ang kanyang bagong biling lipstick. It's Caudancious Red. Pagay sa'yo, magbibigay ng extra confidence. Ngumiti lang si Hiraya. Hindi bagay sa akin yan, Ning. Masyadong matapang. Para lang sa mga babaeng palaban na tulad mo. Tumawa si Luningning. Isang tawang na ngayon. Sa alaala ni Hiraya ay parang tunog ng isang demonyo. Lahat, tayo kailangang maging palaban minsan, Hira. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Sinin. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang naging kapatid. Ang ninang sana ng kanilang magiging anak kung sila'y pinalad. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga takot. Siya pala, ang ahas sa kanilang paraiso. Ang sakit ng pagtataksil ni Bughaw ay isang matalim na punya na bumaon sa kanyang puso. Ngunit ang pagtataksil ni Luningning ay isa pang punyal na ipinasok sa parehong sugat at marahas na inikot. Mas masakit, mas nakamamangha. Ang lahat ng uusap nila, ang mga payunining na magtiwala ka lang, ang mga yakap ng pakikiramay. Lahat pala ay isang palabas, isang napakahusay na arte mula sa isang babaeng naghahangad ng lahat nang mayroon siya. Napahawak si Hiraya sa malamig na marmol ng sinte. Hindi siya umiyak. Ang pighati sa loob niya ay masyadong mabigat para maging luha. Ito ay naging isang blok ng yelo sa kanyang dibdib. Isang malamig, matigas,
at hindi natitinag na yelo. At sa gitna ng nagyayelong kawalan na yon, isang bagay ang nagsimulang mabuo. Hindi ito paghihinayang. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay desisyon. Isang desisyon na kasing linaw ng diamante sa kwintas na ibinigay ni Bughaw at kasing tigas ng marmol na kanyang hinahawakan. Hindi niya bibigyan sila ng satisaksyon ng isang magamang komprontasyon. Hindi siya luluhod at magmamakaawa para sa mga kasagutan. Hindi siya iiyak sa kanilang harapan. Ang mga luhang yon ay masyadong mahalaga para masayang sa kanila. Kung gusto nilang maglaro, kung ang buhay niya sa loob ng 15 taon ay isa lamang laro para sa kanila, kung gayon ay maglalaro siya at sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Kinabukasan, ibang Hiraya ang gumising. Nagluto siya ng almusal. Ngumiti siya. Hinalikan niya si Bughaw. Ngunit ngayon ang lahat ng ito ay may kasamang layunin. Ang bawat kilos ay kalkulado. Mahal, naisip ko, sabi niya habang nagkakape sila. Ang kanyang boses ay malambing at normal. Malapit na ang on-site anniversary natin. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang malaking party dito, sa bahay? Imbitahan natin ang lahat ng importante sa atin. Nagulat si Bughaw, ngunit halatang matuwa. Great idea. Perkat, para maipakita natin sa lahat kung gaano tayo kasaya. Ihlaki, sagot ni Hiraya, at ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko itong maging isang gabi na hindi nila malilimutan. Nang hapong iyon, tinawagan niya si Luningning. Neng, I need your help, sabi niya sa pinakamatamis niyang boses. Party kami ni Bughaw para sa anniversary namin. At gusto ko, bilang best friend ko, ikaw ang maging Osko. Tulungan mo akong magplano. Narinig niya ang panandaliang alinlangan sa kabilang linya, na mabilis na napalitan ng peking tuwa. Oh my God, Ira. Siyempre, anything for you. Let go, be the party, all the year. Salamat, Ning. You're the best, sabi ni Hiraya. At ang bawat salita ay lason sa kanyang dila. Alam kong maasahan, talaga kita. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay aapoy sa kulay kahel at pula. Pagkatapos ng liwanag, darating ang dilin. At sa dilin, ang mga manganggaso ay nagsisimulang kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit hindi na siya search sa social media o sa mga lumang mensahe. Pinuksan niya ang kanyang contact list. Ang unang dawag ay sa isang numerong nakuha niya mula sa isang kaibigan na dumaan sa isang magulong hiwalaan. Hello. Looking for Mr. David Lan, private, in the Salizer. Ang pangalawang tawag ay sa isa sa mga pinakamahusay na law firm sa lungsod ng Maharlika. Hello. I would like to set an appointment with Attorney Rebecca Alonso. Pit Sturgent. Nang makausap niya ang abogado sa telepono, ang boses ni Hiraya ay kalmado at walang anumang bahid ng panginginig. Ito ay boses ng isang CEO na nagbibigay ng utos, hindi boses ng isang asawang niloko. Attorney, sabi niya habang nakatingin sa kadiliman sa labas. Gusto kong malaman ng lahat, bawat transaksyon, bawat aari. At gusto kong maging handa para sa isang perpektong paghihiganti. Ibinaba ni Luningning Castro ang telepono
at isang mabagal, matagumpay ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na pinintahan ng kulay binges red. Post, bulong niya sa sarili. Ninanam-namang salita na parang isang mamahaling alak. Ang perpektong Hiraya, ang santita, ay humihingi ng tulong sa kanya para iplano ang sarili nitong pagbagsak. Napakasarap sa pakiramdam. Lumapit siya sa kanyang full-length mirror at tinitigan ang sariling reflection. Ang ganda niya. Alaban. Isang babaeng alam kung paano kunin ang gusto niya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa anino ni Hiraya. At ngayon, sa wakas, siya na ang lalabas sa liwanag. Kinuha niya ang isang silver picture frame mula sa kanyang mesa. Isang larawan nilang dalawa ni Hiraya noong college graduation. Si Hiraya, nakangiti ng napakatamis. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang toga ay tila isinukat para sa kanya. At sa tabi nito, si Luningning na may pilit na ngiti. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang toga ay tila hiram mula pa noon. Ganoon na ang kanilang kwento. Isang alaala ang bumalik sa kanya. First year college, audition para sa isang bula. Si Hiraya ang nakuha bilang bida, ang prinsesang may ginintuang puso. Siya, isa lang sa mga tagapuno ng entablado, isang ekstra na walang pangalan. Si Hiraya ay walang kahirap, hirap na nakukuha ang lahat. Guides, papuri, ang atensyon ng lahat. Ang kabaitan ni Hiraya ay tiya isang insulto, isang palaging paalala ng lahat ng bagay na wala si Luningning. Ang kabaitan nito, ang pinakamasakit. Laging handang tumulong, laging handang magbigay. Ngunit sa mata ni Luningning, ang bawat tulong ay isang anyo ng awa. Isang pagpapakita na si Hiraya ay nasa itaas at siya ay nasa ibaba. Laging tumatano ng utang na loob. Hindi na ngayon. Inaplos niya ang salamin sa ibabaw ng mukha ni Hiraya. Lahat ng sayo dapat ay sa akin, bulong niya. Ang relasyon nila ni Bughaw ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano, isang estratehiya na binuo niya ng may iingat at pasensya. Nagsimula ito 8 buwan na ang nakalipas sa isang bar. Nakita niya si Bughaw na isang umiinom. Ang mukha ay gus sa stress. Alam niya ang pagkakataon kapag nakikita niya ito. Lumapit siya sa mesa nito. Bughaw, anong ginagawa mo dito, Isa? Nag-away ba kayo ni Hira? Umiling si Bughaw. Hindi. Trabaho. Minsan, pakiramdam ko, hindi niya naiintindihan ng pressure. Para sa kanya, ang lahat ay simple lang. Doon, nakita ni Luningning ang siwang. Ang lamat sa perpektong interyo. Hindi siya umupo bilang kaibigan ni Hiraya. Umupo siya bilang isang babaeng nakakaintindi. Alam mo, Bughaw, ang mga lalaking tulad mo, mga hari sa sarili ninyong mundo, ay nangangailangan ng isang reyna na hindi lang nakakaintindi sa korona, kundi pati na rin sa bigat nito. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pang-unawa. Gabi pagkatapos noon, ang mga simpleng inuman ay naging malalim na pag-uusap. Pinigyan niya si Bughaw ng isang bagay na hindi maibigay ni Hiraya, paghanga sa kanyang ambisyon, hindi sa kanyang kabutihan. Hinangaan niya ang kanyang talas, ang kanyang pagiging tuso sa negosyo, mga bagay na kinatatakutan ni Hiraya. Inawa niyang santuaryo ang kanyang sarili mula sa perpektong mundo na nilikha ni Hiraya. At nangyari na nga ang unang halik.
Hindi ito puno ng pag-iibigan para sa kanya. Ito ay puno ng pag-angkin. Bawat halik, bawat yakap ay isang hakbang papalapit sa trono na matagal na niyang inaasam. Naalala niya ang gabing sinadya niyang iwan ng bakas ng kanyang kolorete sa kuwelyo ni Bughaw. Nagpaalam na ito sa kanya sa parking lot ng kondo niya. Bago ito pumasok sa kotse, hinilan niya ito pabalik at hinalikan ito ng marahas. Sinisigurong tatatak ang kulay ng kanyang labi sa puting tela. Isang maliit na pagsubok. Isang mensahe para sa reyna na may isa pang babae sa kaharian. Isang deklarasyon ng digmaan na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang ngiti sa mukha ni Luningning ay lumawak. Ang pagiging host sa party ay ang perpektong pagkakataon. Nandoon siya sa tabi ni Hiraya, nakangiti, habang pinapanood ang pagguho ng mundo nito. Siya ang magiging tagapagligtas ni Bughaw sa gitna ng kaguluhan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Bughaw. Mahal, natanggap mo ba ang mga bulaklak? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pananabik. Oo, kakadating lang. Ang gaganda, sagot niya, kahit hindi man lang niya tiningnan ng mga ito. Bughaw, tumawag si Hiraya. Pinapatulong niya akong magplano para sa party. Narinig niya ang pagbuntong. Hindi na ni Bughaw. Magtiis ka na lang muna, mahal. Ilang linggo na lang, pagkatapos ng party, pagkatapos ng anniversary, gagawa ako ng isang malaking anunsyo. Sisimulan na natin ang buhay na dapat ay para sa atin. Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Talaga? Tanong niya. Nagkukunwaring nagulat. Oo, malapit na, Nin. Ayos na ang lahat. Hindi lang yon, mahal, bulong ni Luningning sa sarili, pagkababa ng telepono. Habang ang isang kamay niya ay dahang humaplos sa kanyang tiyan, may sorpresa din ako para sa'yo. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap nila ng abogado, nakatanggap si Hiraya ng isang text mula sa isang hindi pamilyar na numero. Burnham Park. Sa tapat ng lawa, 3. Magsuot ng asul na skirt. Isa ka lang. Walang pangalan. Walang bati. Ngunit alam ni Hiraya kung kanino ito galing. Tumating siya sa tagpuan 5 minuto bago ang takdang oras. Ang malamig na hangin ng bagyo ay tila hindi sapat para palamigin ang kaba sa kanyang dibdib. Pumalo siya sa mga turista. Ang kanyang asul na scarf ay isang bandila ng senyales sa gitna ng karamihan. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng simpleng jacket at baseball cap, ang lumapit sa kanya at naupo sa katabing bench na parang hindi sinasadya. "Tis, ladies ma," sabi ng lalaki, hindi nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nasa lawa. Siya si David Elaine. "Iisalin mo," sagot ni Hilaya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Mahusay magtago ng sikreto ang asawa mo, pero lahat ng tao may iniimang bakas, sabi ng investigador. Inilapad nito sa pagitan nila ang isang makapal na brown envelope. Nandiyan na lahat, mga litrato, bank statements, corporate records. Kumpleto. "Salamat," sabi lang ni Hiraya. Ang mga mata ay nakatutok sa envelope, na parang isang kahon ni Pandora, na puno ng lahat ng kasamaan sa mundo. "Isa lang ang masasabi ko, ma'am," dagdag ni David Lim, bago tumayo. "Hindi lang ito, simpleng babae.
Mas malalim pa dyan ang problema mo. At sa isang iglap, nawala na ito sa gitna ng mga tao. Niyakap ni Hiraya ang envelope nang mahigpit sa kanyang dibdib at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi niya ito binuksan hanggang sa makauwi siya sa katahimikan ng kanilang bahay. Isang bahay na ngayon ay parang isang malaking mausoleum ng mga kasinungalingan. Sa kanyang pribadong pag-aaral na may kandado sa pinto, ibinuhos niya ang laman ng envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang unang lumabas ay mga litrato. Si Bughaw at Luningning, magkahawak, kamay na pumapasok sa isang kondo unit. Si Bughaw at Luningning, nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant. Si Bughaw at Luningning, magkayakap sa loob ng kotse ni Bughaw. Ang bawat larawan ay isang sampal, ngunit hindi ito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kasunod ay mga dokumento, bank statements, mga papeles ng pagpaparehister ng kumpanya, mga dinosale. Tuon, sa itim at puti, nakalatag ang isang mas malawak at mas karumal, dumal na pagtataksil. Nalaman niya na si Bughaw, sa tulong ni Luningning na may kaalaman sa pananalapi, ay sistematikong inilipat ang pondo mula sa Ledesma Holdings ng kumpanyang itinayo ng ama ni Hiraya at kalahati ng mana niya, patungo sa isang shell corporation na nakapangalan kay Luningning Castro. Ang pangalan ng kumpanya, Innovation Hiraya at Luningning. Isang malupit na biro. Ang mga mata ni Hiraya ay nanlalaki habang binabasa niya ang bawat linya. Ang bawat numero ay isang patalin. Naalala niya ang 5 milyon na investment para sa ekspansyon na hiningi ni Bughaw 3 buwan na ang nakalipas. Naroon iyon. Inilipat sa account ng Mo Innovations, kinabukasan din. Naalala niya ang pagbebenta ng isang lupain ng pamilya na sinabi ni Bughaw na nalulugi. Ang pera mula sa pagbebenta ay diretsyong pumasok sa account ni Luningning. Hindi lang siya niloloko. Ninanakawan siya. Hinuhubaran siya hindi lang ng dignidad, kundi ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Ang plano ay malinaw. Kapag naubos na ang lahat ng assets, iiwan siya ni Bughaw na wala. Isang reyna na inagawan ng korona, ng kaharian, at ng lahat ng kayamanan. Ang yelo sa kanyang dibdib ay nagsimulang matunaw, ngunit ang pumalit dito ay hindi luha. Ito ay purong aapoy na galit. Isang galit na napakainit na kaya nitong sunugin ang buong mundo. Hindi ito galit ng isang asawang nasaktan. Ito ay galit ng isang leon na inagawan ng kanyang teritoryo. Kinabukasan, tumawag siya kay Attorney Alonso. Nakita ko na lahat, sabi ni Hiraya. Ang boses ay malamig na parang asero. Kaya nang sinabi ko sa'yo, Hiraya, napakagaling ng kanilang pagkagawa, sabi ng abogado sa kabilang linya. Inawa nilang legal ang lahat sa papel. Kung hindi dahil sa investigador mo, mahihirapan tayong patunayan ang masamang intensyon. May paraan ba para pigilan sila? Anong ni Hiraya? Mayroon. Ngunit kailangan natin ng perpektong tiyempo. Kailangan natin silang mahuli sa akto o kailangan natin ng isang pagkakamali mula sa kanila. Pagkababa ng telepono, bumalik si Hiraya sa mesa na puno ng mga dokumento. Pinag-aralan niya ang bawat petsa, bawat transaksyon, na parang isang general na nagpaplano ng kanyang opensiba. Hinanap niya ang kanilang kahinaan, ang isang pagkakamali. At doon niya ito nakita. Sa huling pahina ng mga bank projections, isang malaking transaksyon ang naka-schedule. Ang pinakamalaking paglipat ng pondo sa lahat,
ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang pagbebenta ng kanyang share sa pangunahing gusali ng Ledesma Holdings. Ang perang iyon ng magiging pinal na puhunan para sa innovations. Tiningnan niya ang petsa ng schedule na fund transfer. Ang mga mata niya ay nalaki sa hindi makapaniwalang pagkamuhi. Nakatakda itong maproseso ng elektroniko sa mismong araw ng kanilang on-5 wedding anniversary, eksaktong 12 ng hating gabi. Ang oras kung kailan ang kanilang party ay nasa kasagsagan nito. Ang oras kung kailan sila ay magtataas ng kanilang mga kupita para sa isang tuas sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Sa sandaling iyon, ang kanyang plano para sa paghihiganti ay nabuo ng buo sa kanyang isipan. Hindi na lang ito tungkol sa paglalantad ng isang affair. Ito ay tungkol sa pagsad ng kanyang imperyo. Ang party ay hindi na lang magiging isang entablal. Ito ay magiging isang bitag. Ang sakit sa sandaling ito ay umabot sa sukdulan, ay hindi na nagiging ingay. Ito ay nagiging katahimikan. Para kay Jiraiya, ang mga sumunod na araw ay isang malinaw at malamig na paglalakbay. Sa loob ng katahimikang iyon, ang aapoy na galit ay lumamig at tumigas. Naging isang matalas na kristal sa gitna ng kanyang pagkatao. Wala ng luha, wala ng panginginig. Ang natira ay isang determinasyon na kasing linaw ng umaga at kasing lamig ng bakal. Ang pagpaplano para sa kanilang on-5th anniversary party ay naging kanyang obra maestra. Bawat detalye ay isang hibla sa gagamba ng kanyang paghihiganti. Ano sa tingin mo, mahal? Itong chayin si Bas mo yung Australian, Wagyu para sa main course. Tanong niya kay Bughaw isang gabi habang tinitingnan nila ang menu mula sa isang 5-star caterer. Nakaupo si Bughaw sa tabi niya. Ang isang braso pa'y nakaakbay sa kanya, masaya at walang malay. Kahit anong piliin mo, Ila, you have the perfect cast, sagot nito. Hinalikan siya sa sentido. Ngumiti si Jiraiya. Sige, kunin na natin pareho para mas maraming pagpipilian ng mga bisita. Sa isip niya, para mas masaya sila habang pinapanood ang pagbagsak mo, si Luningning, sa kanyang papel bilang best friend at co-host, ay laging naroon, puno ng mga suhestyon. I think we should go for white roses and baby's breath for Del Sanderpies. It's so classic and pure. Let your love for each other, sabi nito isang hapon, habang sila'y nasa flower shop. Magandang ideya. Ning, sagot ni Jiraiya. Hinahaplos ang isang puting rosas. Kaword. Pulong ng isang boses sa kanyang isipan. Walang bahid ng kadalisayan sa kahit anong mayroon kayo. Ngunit ang ngiti niya ay nanatiling matangis. Ikaw na ang bahala diyan. Alam kong magiging perpekto yan kapag ikaw ang gumawa. Sa bawat pag-arte niya, sa bawat ngiti, at malambing na salita, lalo siyang gumagaling. Naging isa siyang perpektong aktres sa entablado ng kanyang sariling buhay. Pinanood niya silang dalawa, si Bughaw at Luningning, na palihim na nagpapalitan ng mga tingin kapag akala nila'y hindi siya nakatingin. Pinanood niya ang kanilang mga ngiti, mga kilos na puno ng kasakiman at pagtatagumpay. Hindi na siya nasasaktan. Sa halip, kinikilatis niya ang mga ito. Kinakabisado ang bawat ekspresyon para sa grand final. Isang hapon, sinabi niyang may pupuntahan siyang spa. Ngunit sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na coffee shop sa kabilang dulo ng lungsod. Doon,
Sa isang tahimik na sulok, nakipagtsita siya sa isang binatang mukhang henyo sa computer. Ito ang IT expert na inirekomenda ng kanyang abogado. Ito po, Ma'am Hiraya, sabi ng binata. Iniabot sa kanya ang isang USB drive. Lahat ng ebidensyang compile ng private investigator niyo. Inayos ko na po sa isang audio. Visual presentation. Naka-encrypt po ito. Tanging ang laptop niyo lang at ang password na ibibigay ko ang makakapagbukas nito. Set na rin po ang isang program para i-override ang system ng projector sa edad niyo. Kinuha ni Hiraya ang maliit na piraso ng teknolohiya. Napakaliit, ngunit naglalaman ng isang bombang sasabog sa mismong sentro ng mundo ni Bughaw. Salamat. Siguraduhin mong walang magiging aberya. Wala po. Ma'am. Clat lang po ang kailangan nyo. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong mahimbing na ang tulog ni Bughaw, pumasok siya sa kanilang malawak na walk-in closet. Ang isang panig ay puno ng mga damit niya, mga damit na sumasalamin sa kung sino siya dati. Mga eleganteng bestida na may kulay pastel, mga malambot na tela, mga disenyong konserbatibo. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa pinakasulok, sa likod ng lahat, naroon ang isang paper, bag mula sa isang mamahaling bautikoy na hindi pa niya nabubuksan. Isang linggo na itong naroon. Inilabas niya ang laman. Isang bestida, isang kulay pulang bestida, isang pula na kasing tingkad at kasing tapang ng kolorete ni Luningning. Ang tela ay yumayakap sa katawan. Ang hiwa sa likod ay mapangahas. Isinuot niya ito. Sa harap ng salamin, isang ibang babae ang tumingin, pabalik. Hindi na ito ang mahining si Hiraya. Ang babaeng nakatayo roon ay isang reyna na handa ng makidigma. Ang pula ay hindi na kulay ng pagtataksil para sa kanya. Ngayong gabi, dinawa niya itong kulay ng kapangyarihan. Kulay ng paghihiganti. Bago matulog, tumayo siya sa harap ng salamin sa kanilang banyo. Sinasanay ang kanyang sasabihin. Hinayaan niyang bumagsak ang maskara sa kanyang mukha. Ang natira ay isang malamig at determinadong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay paapoy. 15 taon, bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. 15 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at mga alaala. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga alaala ring iyon. Isang regalo para sa aking pinakamamahal na asawa. Umindo siya at isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Luningning. Hello, Ira. Tumawag lang ako para check ka. Kumusta ka na? Hindi ka ba masyadong stress sa paghahanda? Panong nito. Ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Umilig si Hiraya sa pader. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanatili. Salamat sa pagtawag, Ning. Pero lahat ay nasa ayos na. Uminga siya ng malalim at ibinuhos ang lahat ng natitirang tamis sa kanyang boses para sa uling linya. Siguradong magiging isang gabing hindi natin malilimutan. Nakatayo si Bughaw Ledesma sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Ledesma Holdings building. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika ay kumikislap na parang isang kumot ng mga bituin na kanyang pag-aari. Para sa kanya, hindi lang ito tanawin,
Ito ay isang testamento ng kanyang kapangyarihan. Siya ang hari ng mundong ito. Pumalik siya sa kanyang leather na upuan at tiningnan ang screen ng laptop. Ang mga numero sa bank account ang innovations ay sumasayaw sa kanyang paningin. Isang teblyo ng tagumpay. Napakatalino niya. Napakagaling. Inisip niya ang biyenan niyang pumanaw. Isang mabait, ngunit makalumang negosyante. Siya si Bughawang may tunay na pangitain. Siya ang nagpalago ng imperyo. Ang perang ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay kabayaran. Si Raya, ang kanyang mabuting asawa, ay hindi kailanman maiintindihan ang mga sakripisyong ginawa niya, ang mga panganib na kanyang sinuong. Masaya na ito sa pagiging perpektong may bahay. At si Luningning. Siya ang apoy na kailangan ng isang tulad niyang mananakop. Si Hiraya ang kanyang payapang dagat, ngunit si Luningning ang kanyang masarap na bagyo. Naniniwala siyang karapat, dapat siya sa dalawa. Ang isang hari ay nararapat lamang magkaroon ng lahat. Kinuha niya ang kanyang burner phone mula sa isang naka-lock na drawer. Isang mabilis na text para kay Luningning. Everything is on schedule, ready for our new life. Ang tugon ay harosagaran, puno ng pananabik. I was born ready. I can do it. Ngumisi si Bugaw. Ang kasakiman nito ay tumutugma sa kanya. See you after the party sa condo. May ipapakita ako sa iyo. Uling text niya bago, muling itinago ang telepono na parang pagtatago sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Habang nagmamaneho pa uwi, ang pakiramdam ng pagiging hindi magagati ay bumalot sa kanya. Ang kanilang bahay, isang monumento ng kanyang tagumpay, ay naghihintay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mga puting rosas. Nakita niya si Hiraya sa gitna ng sala, personal na inaayos ang mga bulaklak. Nakasuot ito ng simpleng robe, at sa paningin ni Bughaw, ito ang larawan ng kagandahan at kadalisayan. Ang aking perpektong asawa, isig niya, napakabuti, inosente. Ang pagiging abala nito sa aayos, para sa isang party na magiging hudyat ng katapusan nito ay isang malupit na kabalintunaan na nagdulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Isang maliit na kirot ng konsensya ang dumaan, ngunit mabilis niya itong iminaksi. Karapat, dapat siya sa lahat ng ito. Dahan siyang lumapit mula sa likuran. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa baywang nito at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Nilalanghap ang pamilyar na pabango ng asawa. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito. Isang halos hindi mapapansing pagbabago, ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Pagod lang siguro siya, tisip niya. Huwag kang masyadong magpagod, mahal, bulong niya sa tain niya nito. Ako na dapat ang gumagawa niyan para sa'yo. Umarap si Hiraya sa kanya. Isang maliit, perpektong ngiti ang nasa mga labi. Para sa'yo naman to. Para sa atin. Tinitigan niya ito, ang mukha na minahal niya, o inakala niyang minahal niya. Inilapit niya ang kanyang mukha, at hinalikan ito. Hinalikan niya ito, ng buong higpit. Isang halik na para sa kanya, ay puno ng pagmamahal, at pamamaalam. Ito ang kanyang huling ate bilang ang tapat na asawa. Ngunit ang halik na isinukli ni Hiraya ay iba. Walang init, walang emosyon. Ang mga labi nito ay malambot, ngunit hindi tumutugon. Ito ay isang pagtugon na parang obligasyon. Isang anino lamang ng mga halik na dati nilang pinagsaluhan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi,
Iningnan siya ni Hiraya sa mata. Pagod ka na siguro? Magpahinga ka na muna, sabi nito. Ang boses ay kalmado. Hindi napansin ni Bughaw ang lamig sa mga mata nito. Ang nakita lang niya ay ang pag-aalala. Tumango siya, kontento na sa kanyang napatunin. Kontento na ang kanyang asawa ay nananatiling bulag. Mahal na mahal kita, Hira, sabi niya. At ang mga salita ay lumabas ng walang kahirap. Hirap, isang linya na kinabisado niya sa loob ng 15 taon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdanan. Ang isip ay nasa selebrasyon na naghihintay sa kanya pagkatapos ng party. Hindi niya nakita ang ngiti sa mga labi ni Hiraya habang ito'y nakatalikod na. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Isang ngiting kasing lamig ng nalalapit na paghuhukong. Anin, 0 ng gabi. Ang araw ay dahang lumulubog sa lungsod ng Maharlika. Hinahabi ang kalangitan sa kulay ginto at lila. Sa loob ng mansyon ng mga Ledesma, ang lahat ay perpekto. Ang mga puting rosas ay nagbibigay ng malinis na halimuyak. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang entablado, para sa isang perpektong gabi, ay nakahanda na. Ngunit sa itaas, sa master's bedroom, si Hiraya ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama, malayo sa lahat ng paghahanda. Ito ang kanyang sandali ng all is lost. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kanilang lumang wedding album. Ang makapal na katal na pabalat ay malamig sa kanyang palad. Dahan niya itong binuksan. Ang unang pahina, isang larawan nila ni Bughaw. Ang mga matay nagniningning. Ngiti abot. Taing niya habang sinasayaw ang kanilang unang salo bilang mag-asawa. Naalala pa niya ang tawa ni Bughaw ng araw na yon, isang tawang para sa kanya, noon ay tunog ng musika. Ngayon, sa kanyang alaala, ito ay hungkag. Isang kasinungalingan. Nilipat niya ang pahina. Isang larawan mula sa kanilang honeymoon sa Paris, magkayakap sa harap ng Eiffel Tower. Isang larawan mula sa kanilang 5th anniversary, masaya sa isang yacht. Bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na inakala niyang totoo. Bawat ngiti ni Bughaw ay isang perpektong pag-arte. At naroon sa isang pahina, isang larawan nilang tatlo. Siya, si Bughaw, at si Luningning nagtatawanan sa isang outing. Si Ning, nakaakbay sa kanya, ang matalik na kaibigan. Ngayon, nang tingnan niya ito, ang nakikita na lang niya ay isang mandaragit kasama ang kanyang biktima. Ang bigat ng 15 taon, isang buong kalahati ng kanyang buhay, ay bumagsak sa kanya. Ang kristal na yelo sa kanyang dibdib ay biglang nabasag. Ang album ay nahulog mula sa kanyang mga nanginginig na kamay, gumawa ng isang malambot na kalabog sa makapal na alpombra. At sa wakas, ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay bumuhos. Hindi ito isang marahas na pag-iyak. Ito ay isang tahimik, walang tigil na agos. Tumaos-dos siya mula sa kama, pababa sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sariling malunod sa tighati. Ngunit hindi na siya umiiyak para kay Bughaw. Tapos na yon. Umiiyak siya para sa babaeng nasa mga litrato. Ang babaeng puno ng pangarap. Ang babaeng walang alinlangang nagbigay ng kanyang buong tiwala at pagmamahal. Umiiyak siya para sa kanyang nawalang inosensya. Umiiyak siya para sa mga pangarap na namatay. Ito ang kanyang huling paalam sa dating Hiraya. Ito ang libing para sa kanilang perpektong kasinungalingan.
Ilang minuto siyang nanatili roon, isang klase ng walang hanggan, hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay naninginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nalilito. Apos na ang pagluluksa. Oras na para sa muling pagsilang. Pumunta siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang namumugtong mga mata, ang maputlang balat. Kinuha niya ang kanyang makeup kit. Ang bawat kilos ay isang ritual. Ang foundation. Para takpan ang lahat ng makas ng kahinaan. Ang eyeliner. Iginuhit ng matalas at may pakpak. Ginawang parang mga piraso ng salamin ng kanyang mga mata. Ang mascara para patibay ng bawat pilik. Mata na parang mga sundalo. At para sa huling hakbang, kinuha niya ang isang bagong biling kolorete. Pinuksan niya ito. Densins red. Dahan niyang ipinahid ito sa kanyang mga labi. Isang deklarasyon ng digmaan. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang aparador at inilabas ang pulang bestida. Isinuot niya ito. Yumakap ito sa kanyang katawan na parang pangalawang balat na parang isinilang siyang suot ito. Umarap siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Hiraya kanina lang. Ang babaeng ito ay matangkad. May kumpidensya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit kundi ng isang mapanganib na kalinawan. Ang kanyang mga pulang labi ay nakatikom sa isang determinadong linya. Ito ang mukha ng isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Dindong. Ang tunog ng doorbell mula sa ibaba ay pumutol sa katahimikan. Ang unang bisita. Huminga ng malalim si Hiraya. Ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Pagmulat niya, ang huling bakas ng lumang Hiraya ay tuluyan nang naglaho. Isang ngiti ang dahang gumuhit sa kanyang mga pulang labi. Isang ngiti na perpekto. Kaakit, akit, at puno ng mga lihin. Ang ngiti ng isang punong abala na handa nang salubungin ang kanyang mga panauhin. Dahan siyang lumakad palabas ng silid at nagsimulang bumaba sa englanding hagdanan. Nagsimula na ang laro. Ang hardin ng mansyon, ang mga ledesma, ay naging isang paraiso ng mga ilaw at bulaklak. Ang mahinang tunog ng isang jazz trio ay humahalo sa masayang bulungan ng mga panauhin, mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo, mga maimpluwensyang pamilya, at mga taong naging bahagi ng 15 taong kwento ni Hiraya at Bughaw. Ang tsampan ay dumadaloy na parang ilog. Ang lahat ay perpekto. Sa gitna ng lahat, si Hiraya, sa kanyang pulang bestida, ay gumagalaw ng may grasya at kumpidensya. Bawat ngiti niya ay matamis. Bawat bati ay mainit. Siya ang larawan ng isang masaya at mapagmahal na may bahay, ang reyna ng gabing iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nag-aabang. Sinusuri niya ang bawat panauhin, hindi bilang kaibigan, kundi bilang mga manonood sa kanyang nalalapit na palabas. Nakita niya si Bughaw, ang sentro ng atensyon, tumatanggap ng mga pagbati. Ang kanyang asawa ay nasa rurok ng kanyang mundo. Ang ngiti nito ay puno ng pagmamataas. Sa tabi nito, malapit, ngunit hindi masyadong halata, ay si Luningning, nakasuot ng isang eleganting itim na bestida. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit,
Isang palihim na pagpapalitan ng isang lihim na tagumpay. Habang dumadaan si Luningning malapit kay Bughaw para kumuha ng inumin, ang kanyang kamay ay aksidenteng dumampi sa likod nito. Isang haplos na tumagal ng 1 segundo, masyadong mahaba. Isang maliit, intimong kilos na para sa iba ay walang kahulugan. Ngunit nakita ito ni Hiraya, at sa halit na sakit, ang naramdaman niya ay isang malamig na paglilibang. Mga hangal, isip niya, tenyuin niyo ang huling sandali ninyo. Maya, umakyat si Bughaw sa maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hardin. Hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Good evening, everyone. Simula niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng karisma. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. 15 taon. Hindi ko akalain na aabot kami sa puntong ito. Nagtawanan ang mga tao. Tumingin siya ng direkta kay Hiraya at ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsinta. Pero ang totoo, hindi ito naging mahirap dahil sa bawat araw sa loob ng 15 taon na yon, mayroon akong isang anghel sa aking tabi. Ang aking asawa, ang aking inspirasyon, ang aking Hiraya. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagpatuloy si Bughaw. Itinayo namin ang aming buhay sa pundasyon ng tiwala, respeto, at higit sa lahat, katapatan. Sabi niya, at ang salitang katapatan ay binitawan niya ng may diin, na parang ito ang pinakamahalagang salita sa buong mundo. Hiraya, mahal, salamat sa lahat. Ikaw ang aking mundo, at ipinapangako ko, sa'yo ang isa pang 15 taon at habang buhay na puno ng aking pagmamahal. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Si Bughaw ay bumaba sa entablado at hinalikan si Hiraya sa gitna ng mga palakpak. Isang perpektong pagtatanghal para sa kanilang mga manonood. Nang umupa ang ingay, kinuha ni Hiraya ang mikropono. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Dahan siyang umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang aalinlangan. Ang pulang tila ng kanyang bestida ay tila apoy na gumagalaw sa dilim. Nang siya ay nasa gitna na, isang kakaibang katahimikan ang bumarot sa hardin. Maraming salamat sa inyong lahat, simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Walang bahid ng anumang kaba. At sa iyo, mahal kong asawa, salamat sa iyong napakagandang mga salita. Ngumiti siya kay Bughaw, isang ngiting nakakasilaw. Ang 15 taon ay isang mahabang paglalakbay. Puno ng mga alaala, mga tagumpay, mga pangarap. At bilang regalo ko sa iyo, Bughaw, sa ating espesyal na gabi, naghanda ako ng isang bagay para balikan natin ng ilan sa mga pinakamahalagang sandali ng ating pagsasama. Isang maikling video ng ating kwento. Ang mga panauhin ay napangiti. Iniisip na isang matamis na sorpresa ang kanilang mapapanood. Si Bughaw ay tumingin sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagmamahal at paghanga sa kanyang maalalahaning asawa. Tumingin si Hiraya sa direksyon ng mikabot sa isang sulok kung saan naghihintay ang expert. Isang halos hindi mapapansing tango ang kanyang ibinigay. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Bughaw. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Ang kanyang ngiti ay nanatili, ngunit may isang bagong kislat sa kanyang mga mata, isang kislat na hindi nabasa ni Bughaw. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang mga labi sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses, malambing, ngunit may bigat ng bakal,
ay narinig sa buong hardin. Para sa'yo, mahal ko, ang ating kwento. At sa likod niya, ang malaking puting screen ay biglang umilaw. Ang unang mga imahe sa screen ay eksakto tulad ng inaasahan ng lahat. Isang montage ng mga larawan mula sa kanilang kasal na sinabayan ng isang malambing na instrumental na musika. Mga ngiti, pangayakap, ang pagputol ng cake. Narinig ni Hiraya ang mga buntong hininga ng paghanga mula sa mga bisita. Pagkatapos ay ipinakita ang mga larawan mula sa kanilang mga biyahe sa Paris, sa Japan, sa Batanes. Ang masayang asawa, sinusulit ang buhay. Tumingin si Hiraya kay Bughaw. Nakangiti ito, tumatango, tila sinasabi, ang galing ng naisip mo, mahal. Katabi nito, nakangiti rin si Luningning, ngunit ang ngiti nito ay may bahid ng pagkayamot. Ang pundasyon ng aming pagsasama, nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay naging live narration para sa video. Ay laging nakabase sa tiwala. At sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang romantikong musika ay biglang naputol. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang sumunod na lumabas sa screen ay hindi na isang larawan ng mag-asawa. Ito ay isang likatong kuha mula sa malayo. Si Bughaw at si Luningning magkahawak, kamay habang papasok sa isang hindi pamilya na kondominyum. Isang kolektibong paghina ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Ang tiwala, pagpapaturi ni Hiraya. Ang kanyang boses na yon ay malamig na parang yelo. Ay isang napakamahalagang bagay, madaling sirain. Ang screen ay nag-clash. Isa pang larawan. Si Bughaw at Luningning naghahalikan sa loob ng kotse ni Bughaw. Ang ilaw mula sa isang poste ay nagbibigay liwanag sa kanilang pagtataksil. Malinaw na malinaw. Ang mukha ni Bughaw ay biglang namutla. Ang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkatulala. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Luningning naman ay natakpan ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong takot. Sabi ng asawa ko, ang aming pagsasama ay nakabasiri sa katapatan, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay isang dago. Ang screen ay nagpakita ng isang dokumento, isang bank statement. Isang malaking halaga ang naka-highlight. Inilipat mula sa Ledesma Holdings patungo sa isang kumpanyang tinatawag na Hall Innovations. Ngunit ang katapatan ay may iba't ibang mukha, sabi ni Hiraya. Ang screen ay nag-flashy muli. Ang registration papers ng Hall Innovations. At doon, malinaw na nakasulat ang pangalan ng iisang may-ari, Luningning Alcastro. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Bughaw ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at galit. Ang mga matatandang kamag, anak ni Hiraya, ay napatingin kay Bughaw na may pagkamuhi. At ang pinakamahalaga sa lahat, pagtatapos ni Hiraya, ang kanyang boses ay tumataas, nangingibabaw sa lahat ng ingay. Ay, ang pagmamahal. Isang pagmamahal na ipinangako sa harap ng Diyos. Ang huling imahe sa screen ay ang resibo mula sa La Serena Restaurant. In sa detalye, Cawthorns 2. At sa tabi nito, ang location
History ng telepono ni Bughaw na nagpapatunay na siya ay naroon sa araw na sinabi niyang siya ay nasa Batangas. Apos na. Ang video ay nagtapos sa isang itim na screen. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Pagkatapos, sumabog ang kaguluhan. Bughaw. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isang investor. Walang hiya, sigaw ng tiyahin ni Hiraya. Si Bughaw, na sa wakas ay natauhan, mula sa pagkabigla, ay napuno ng galit. Hiraya, anong ginagawa mo? Patayin ninyo yan, patayin niyo yan. Sigaw niya sa mga technical staff, ngunit walang gumalaw. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay aapoy sa galit. Paliw ka na ba? Ako, o ikaw na akala mo ay makakalusot ka sa lahat ng ito? Susugurin sana ni Bughaw si Hiraya. Ngunit bago pa siya makakilos, isang tao ang humarang sa kanya, si Luningning. Nanginginig ito, mula ulo hanggang paa. Ang may kiyop ay kumakalat na dahil sa kanyang mga luha. Naintindihan niya na tapos na ang laro. Wala nang matitira sa kanya. Ngunit sa kanyang desperasyon, mayroon pa siyang isang huling baraha. Isang baraha na sisira sa lahat. Inagaw niya ang mikropono mula sa isang miyembro ng banda. Ang kanyang humiikbing boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Pinatahimik ang lahat. Wag niyo siyang saktan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Tumingin siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi niyo siya pwedeng saktan. Ulit niya mas malakas pa. Buntis ako. Isang hininga ng pagkagulat ang muling kumalat. Si Hiraya, sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ay natigilan. Tumingin si Luningning ng direkta kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay naghahalo ng pagkamuhi at isang desperadong tagumpa. Itinuro niya ang kanyang tiyan at si Bughaw pang ama. Ang buong hardin ay nalunod sa isang nakabibining katahimikan. Mas malalim pa kaysa sa nauna. Ang anunsyo ay isang bombang sumabog sa gitna ng mga nagbabagang abo ng digmaan at ang epekto nito ay ganap na nagpabago sa lahat. Ang anunsyo ni Luningning ay isang bomba atomika. Ang katahimikan na sumunod ay hindi lang katahimikan. Ito ay ang batyoong na iniiwan ng isang malakas na pagsabog kung saan ang lahat ng tunog at hangin ay hinihigo. Ang mga mukha ng mga bisita ay mga maskara ng pagkagulat, pagkasuklam, at awa. Lahat ay nakatutok sa tatlong tao sa gitna ng hardin na winasak ng katotohanan. Si Bughaw, na kanina lang ay hari ng gabi, ay nakatayo na parang isang estatuwang gawa sa abo. Ang tingin ay nagpapalipat, mula kay Luningning patungo kay Hiraya, na parabang hindi niya alam kung aling bangungot ang mas totoo. Si Luningning naman ay humihikbi, nakahawak sa kanyang tiyan na parang ito ang kanyang huling kalasad. Ang lahat ay naghihintay. Naghihintay sa sigaw, sa sampal, sa pagbagsak ni Hiraya. Ngunit hindi ito dumating. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Hiraya. Ang balita tungkol sa pagbubuntis, na dapat sana'y ang huling patalin na wawasak sa kanya, ay nagdulot ng isang hindi inaasahang epekto. Ito ang huling kadena na, sa wakas, ay nalagot. Wala nang dahilan para lumingon pa. Wala nang paano kung tapos na. Ganap na tapos na. Dahan,
Sa gitna ng mga nakatitig na mata, nagsimula siyang maglakad. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay kalmado at may layunin. Nilagpasan niya si Luningning na parang hindi ito umiital. Nilagpasan niya si Bughaw na parang isa itong estranghero. Ang kanyang tiyahin ay umarang sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hiraya, apo. Hinawakan ni Hiraya ang kamay nito, isang marang pagpisil. Okay lang po ako, tita. Gusto ko na pong umuwi. Ngunit ang salitang umuwi ay hindi na tumutukoy sa bahay na yon. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang sariling party, palayo sa mga bulungan at sa mga piraso ng kanyang basad na buhay, hindi niya naramdaman ang pagkatalo. Sa unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang pagiging malaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala, napalitan ng isang nakakapagod, ngunit mapagpalayang kawalan. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Tahimik, walang laman. Tila isang crime scene. Pumalit siya hindi para manatili, kundi para mag-impake. Hindi niya binuksan ang malalaking aparador na puno ng mga damit na binili ni Bughaw. Hindi niya kinuha ang mga alahas. Sa halip, pumasok siya sa maliit na library. Kinuha niya ang mga lumang libro ng kanyang ama. Kinuha niya ang isang kahon ng mga litrato noong siya'y bata pa. Kinuha niya ang kanyang college diploma. Mula sa kanyang closet, kinuha lang niya ang ilang simpleng damit. Mga bagay na binili niya mula sa sarili niyang maliit na naipon, bago pa man siya maging si Mrs. Ledesma. Isang malita lang. Iyon lang ang Hiraya na natitira. Ang iba ay ilusyon na lamang. Pagkatapos ng isang linggo, nakaupo na siya sa harap ni Attorney Alonso. Ang abogada ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Handa ka na ba? Mahaba at magulo ang magiging laban na ito, lalo na't may bata ng sangkot. Sabi ng abogado. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana, sa abalang syudad. Hindi na po ito tungkol sa pag-ibig o sa sakit, attorney. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang Ledesma Holdings ay pinaghirapan ng ama ko. Hindi ko hahayaang mapunta yun sa kanila. Lalaban ako para sa bawat sentimo na ninakaw nila sa akin. Ang mga sumunod na buwan ay isang pagsubok ng kanyang katatagan, mga pagdinig, mga settlement offer na tinanggihan niya, mga paninira mula sa kampo ni Bughaw. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo siyang tumitibay. Umupa siya ng isang maliit, simpleng apartment sa isang lugar na malayo sa dari niyang buhay. Ang katahimikan dito ay totoo. Dito, ang kape ay lasang kape, hindi pagpapakitang tao. Dito, sa wakas, ay nakakatulog siya ng mahimbing. Isang hapon, mga 6 na buwan pagtatapos ng gabing iyon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman sa maliit na balkonahe, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Alonso. Hiraya, sabi ng abogada sa kabilang linya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Hiraya ang ngiti sa boses nito. Panalo tayo. Dahil sa mga ebidensyang iprenisenta mo sa testimonyo ng ilang empleyado, nag-alok sila ng final settlement at ito'y pabor na pabor sa'yo. Halos lahat ng non-liquid assets ng Ledesma Holdings, kasama ang gusali, ay mapapasa iyo. Makukulong si Bughaw kung hindi siya papayag. Napaupo si Hiraya sa isang upuan. Tapos na. Nanalo siya.
Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Pagkababa niya ng telepono, bumaba siya para kunin ang kanyang mga sulat. Habang tinitingnan ng mga sobre, isang sulat ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi pamilyar ang address, ngunit ang sulat, kamay sa harap. Kilala niya. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang manipis na papel. Ang mga salita na isinulat ng kamay ni Bughaw ay tila mga moto mula sa nakaraan. Hiraya. Patawad. Nakatayo siya roon sa gitna ng kanyang bagong simpleng buhay. Sa isang kamay, hawak niya ang teleponong naglalaman ng balita ng kanyang tagumpay at ng kanyang hinaharap. Sa kabilang kamay, hawak niya ang sulat na naglalaman ng lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. 1 taon. Sa 1 taon, maraming maaring magbago. Ang isang malawak at malamig na mansyon ay maaaring maging isang alaala na lamang. Ang isang pusong wasak ay maaaring matutong tumibok muli, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Sa isang tahimik na kanto, sa lungsod ng Maharlika, malayo sa inay ng dati niyang buhay, may isang maliit na coffee shop. Ang pangalan sa kahoy na karatula ay Tahanang Payapa. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at mainit na tinapay ay sumasayaw sa hangin. Ang mga pader ay pinalamot niya ng mga painting na gawa ng mga lokal na artist. Bawat mesa ay may maliit na florera na may sariwang bulaklak. Ito ang mundo ni Hiraya ngayon. Ito ang kahalang itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang basag na nakaraan. Isang Amerikano para kay Sir Manny. Masayang sabi ni Hiraya, inilalagay ang tasa sa counter. Salamat, Hira. Laging pinakamasarap ang kape mo. Sagot ng matandang lalaki na suki na niya. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting totoo at magaan. Kilala niya ang halos lahat ng kanyang mga customer. Alam niya ang kanilang mga paboritong order, ang mga kwento ng kanilang mga buhay. Dito, siya ay hindi si Mrs. Ledesma, ang asawa ng isang bigating negosyante. Dito, siya lang si Hira, ang may-ari ng Tahanang Payapa. Nang humina na ang mga tao pagsapit ng hapon, naupo siya sa kanyang paboritong sulok, malapit sa bintana. Mula sa ilalim ng counter, kinuha niya ang isang bagay na ilang araw na niyang iniisip kung bubuksan, ang sulat. Ang sulat, kamay ni Bughaw. Ang sulat, kamay na minsan ay nagpakilig sa kanya, sa mga love notice na minsan ay nagpanginid sa kanya sa mga kasunduan, at ngayon ay nagdudulot ng isang kakaibang bigat. Uminga siya ng malalim. Oras na. Dahan niyang pinunit ang sobre. Ang mga salita ay simple, walang paligoy, at puno ng isang pagod na pagsisisi. Isinulat ni Bughaw na pagkatapos ng satonet, sinubukan nilang magsimula muli ni Luningning sa ibang bansa. Ngunit ang kanilang relasyon na itinayo sa kasakiman at pagtataksil ay hindi nagtagal. Iniwan daw siya ni Luningning para sa isang mas mayaman na lalaki. Ilang buwan matapos isilang ang kanilang anak na babae. Si Bughaw ngayon ay namumuhay ng simple. Nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya at sinusubukang maging ama sa isang anak na halos hindi niya makita. Umihingi siya ng tawad, hindi para magkabalikan sila, kundi dahil sa unang pagkakataon daw sa buhay niya, naintindihan na niya ang halaga ng lahat ng kanyang sinayang. Tinupi ni Hiraya ang sulat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Walang galit. Walang pait. Kung mayroon man, ito ay isang manipis na hibla ng awa. Pawa. Hindi para sa kanya, kundi para sa 2 taong naligaw sa sarili nilang kasakiman
at tuluyang sinira ang kanilang mga sarili. Hindi niya kailanman sinagot ang sulat. Tumayo siya at pumasok sa maliit na opisina sa likod ng counter. Mayroon siyang isang lumang kahon doon, gawa sa kahoy, kung saan niya itinatago ang mga bagay mula sa dati niyang buhay, isang hikaw na hindi na niya isinusuot, isang kupas na litrato. Ito ang kanyang baul ng nakaraan. Dahan niyang inilagay ang sulat ni Bughaw sa loob. Hindi niya ito sinunob. Hindi niya ito pinunit. Ang pagpapatawad, naintindihan niya ngayon, ay hindi marahas na pagbura. Ito ay isang tahimik na pagtanggap at pagpapasya nang huwag nang hayaang ang nakaraan ay magkaroon pa ng kapangyarihan sa iyong kasalukuyan. Ito ay pagpapalaya sa sarili. Isinara niya ang takip, isang huling pagsasara ng pinto sa kabanatang iyon ng kanyang buhay. Pagbalik niya sa dining area, ang sikat ng hapon ay ginintuan. Nagbibigay liwanag sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa isang sandali, ang buong coffee shop ay tila nagliwanag. Puno ng init at pag-asa. Napangiti si Hilaya. Ito ang kanyang hiraya. Ang katuparan ng kanyang bagong pangarap. Isang pangarap na siya mismo ang bumuo para sa sarili niya. Tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Isang lalaki ang pumasok. Hindi pamilyar ang mukha nito, ngunit ang ngiti nito ay mainit at totoo. Nagbigay ito ng buhay sa buong lugar. Good afternoon, bati nito. Ang boses ay magalang. Ano ang pinakamasarap ninyong kape dito? Tumingin si Hiraya sa kanya at sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi na nagtatago ng sakit. Isang ngiti na puno ng posibilidad. Depende, sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at mala. Anong kwento mo? At dito po, nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Hiraya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanyang kwento. Ang samahan ninyo ang nagbigay, lakas at inspirasyon upang mabuo ang bawat salita at marating ang hantuman na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, si Hiraya ay hindi lamang naging isang character sa papel. Naramdaman ko ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang dahang pagbangon. Naging isa siyang tunay na paalala na sa kabila ng pinakamatinding sakit na dulot ng pagtataksil, ang puso ng tao ay may angking kakayahang magilom at muling umibig, lalo na ang umibig sa sarili. Sapagkat ang kwento ni Hiraya ay kumento ng bawat isa sa atin na minsan nang nasaktan, ngunit piniling huwag magpatalo. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi pag-iimot, kundi pagpapalaya sa sarili. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay laging may kakayahang magsimulang muli sa sarili nating paraan, sa sarili nating panahon. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga kwento at komento ang nagbibigay buhay sa aming munting espasyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.